So ayan guys, good morning. So meron lang akong i-share sa inyo yung tinatawag na handover note, no? So bago mag-crew change ng barko, yun nga sinasabi ko na pagka akto kayo, binigyan kayo ng opportunity ng opisina na umakto as third officer, no? Or sa ibang ranggo, huwag kayo sobrang matakot, ano? Kasi meron namang ginagawa yan, may piniprepare naman yan na handover note, yung papalitan nyo sa barko. So lahat ng opisyal pinapagawa talaga yan ng handover notes bago mag-sign off, no? So yung handover notes na yon, doon most commonly doon yung makikita yung mga location ng mga papeles, yung mga ibang bagay pa na gustong sabihin sa inyo ng third mate. Kasi halimbawa third mate kayo, no? Kasi minsan wala nang oras mag-handover, no? Mabilisan lang ang crew change, so wala kayong ibang pagbabasihan talaga kundi ang handover notes ng pinalitan nyo. So swerte kayo kung maganda yung pinalitan nyo, maayos, magawa ng handover notes, kung detalyado, no? Swerte kayo doon. Pero kung meron kayong papalitan din na medyo ano lang, no? Minsan wala nang piniprepare handover notes, so yun, malas ka talaga doon. Pero sabi ko nga, huwag kayong sobrang matakot, lalo yung mga bagong akto. Yung mga akto kasi may susundan naman kayo. Pagdating sa papeles, meron naman kayong susundan na handover notes. So ano nga ba yun? So sample lang to guys, no? Huwag kayong masyadong malilito dito kasi example lang naman to. So kadalasan kasi dito nakalagay yung mga papeles, no? Kung mga location ng mga papeles na gagawin nyo. So tingnan natin. Dito. Ayan, pag binuksan mo yan, ito na yung lalabas, no? Ang third officer handover notes. So dito, ito kasi yung example ng sinampahan kong barko. Ito yung binigay ni third mate na handover note sa akin. So sinundan ko lang to, no? Sinundan ko lang to. So ganun din ang gagawin nyo. So example lang naman to, huwag kayo masyadong malito dito, lalo sa mga ganito. Kasi location lang ito ng mga folder doon sa barko, no? Pag sampa nyo ka sa barko, meron doon sa computer nyo, so meron yung mga folder yan, makikita yung mga papeles na yon at kung paano i-update, no? So ito, katulad nito, yung duty ko daw, sabi niya, nilalagay niya rito 8 to 12, tapos sa gabi naman 2000 to 2400, no? Common naman yan eh. Tapos sa puerto, nilagay niya rito tumba-tumba, no? 6 to 12, 1800 to 2400, yan. Tapos itong nilagay niya rito, yung shared drive, no? Itong ibig sabihin dito, yung kung saan nagbibigay si kapitan ng mga mensahe sa'yo as official, kasi isa-isa meron kayong mga pinapadalhan kayo ng mga mensahe ni kapitan pag may mga kailangan siya. Ito example lang naman to, no? Mga shared drive. So iba't ibang barko, iba-ibang ano naman yan, mga folder at saka iba-ibang sistema, no? Pag sampan nyo, malalaman nyo na lang yan. Ito yung nilagay niya dito weekly. So ito yung mga gagawin ko weekly, no? Ito yung susundan ko. Katulad nito, pangalan ng mga folder ito. Yan, sa mga LSFFA ko, yan. Mga safety. Mga nandun na yan lahat, mga inventory, kasama na lahat yun doon. Tapos sabi niya rin, ilagay mo sa deck logbook at saka official logbook. Pag ibig sabihin niyan, pag nagtrabaho ako ng weekly ko na inspection sa LSFFA, ilalagay ko rin siya sa deck logbook at saka sa Liberian official logbook. Kasi meron ding separate na official logbook ang Liberian na na mga barko, yung mga Liberian flag vessel, no? Tapos nilagay niya rin dito sa kada weekly ko, meron akong gagawing mga drills. Yan. Nandito yung drill planner, susundan ko kung ano yung mga susunod na mga drill nila, no? Yan. Ito mga location lang ng folder to. Yan. Tapos lahat daw ng drills nilagay niya rito. All drills that being conducted must be recorded in the deck logbook also. Ilalagay mo rin daw sa logbook at saka sa Liberian official logbook. Tapos pa-file mo sa bridge. Yan. Binabanggit nyo naman yan isa-isa, so hindi kayo masyadong dyan. Basta marunong lang kayong sundan nyo lang siya, yung handover nyo. Yun nga, pag magaling ang mabait ang kapalitan nyo, so talagang bibigyan kayo ng magandang handover, no? Minsan ibang mga madalian lang, mabilisan lang, so mahirap talaga. Pero tiyaga-tiyaga lang. So meron pa dito yung weekly accommodation ni kapitan. So ako rin ang gagawa noon. Pa-file ko rin siya sa bridge, no? May mga checklist kasi si kapitan pagka magche-check ng accommodation. So yung checklist na yon ako magpi-prepare kasi pa-file ko siya sa bridge. Yan. At saka
i-record ko rin siya sa logbook. Yan. Tapos sa monthly naman, ito naman ang gagawin ko monthly. Yan naman ang nilagay niya. So meron din akong monthly inspection ng LSA-FFA. Yan. Tapos meron kasi kami sa barko mga PMS na tinatawag na na program kung saan kami gumagawa ng PMS namin ng mga plan maintenance system, no. Dito kami nagbabase. Dito namin tinitingnan kung ano yung mga kailangang trabahuin, no, sa mga safety mo. Tapos may checklist din yan na sinusunod sa LSA-FFA. Yan. Tapos i-record ko rin daw sa mga logbook. So yan, detalyado naman yan kasi medyo ayos naman yung pinalitan kong third mate nun. Tapos meron din akong accounting monthly, no. Sa ibig sabihin every month may gagawin din akong accounting. So dito niya nilagay niya yung yung folder name. Tapos ayan, nilalagay niya naman dito yung allotment ng mga crew at saka yung fixed allotment isi-send bago mag 10th of the month. Yan. So sana klaro sa inyo, no. So bago mag 10th of the month, dapat na i-prepare ko na itong mga allotment, no. Kasi isesend na ni kapitan yan sa opisina. So ayun. Tapos nilalagay niya rin dito yung bond store. Yan. Kailangan isarado na 25th of the month. So kailangan may prepare, may ayos mo na yung bond store kasi ipapadali din niya sa opisina, no. Yung accounting niya. Tapos yung mga overtime ng crew, ayan, nakadetalyado naman yan guys, so hindi na natin isa-isahin, no. Basta malalaman nyo na lang yan. Tapos sa mga iba't ibang company, meron kasi kayong mga tinatawag na na duties and responsibilities, no, sa SMS nyo. So halimbawa, yung bago ko ngayong company na nilipatan, no, hindi na sa akin ng bandage. So ito, wala na sa akin to. Tapos yung accounting, wala na rin sa akin. So kay segundo na to. So yung parating ngayon na papalitan ko, sigurado wala na siyang accounting na ilalagay dito kasi kay segundo na. So depende lang guys sa masasampan yung company, no, kung sino ang magtatrabaho ng mga to. Tapos ISF, yung rest hour, yan, ibibigay niya rin sa inyo, ibibigay niya rin kung paano i-update, yan. Tapos yung ibang mga papeles, yan, naglalagay din siya dito yung mga monthly pa na ipiprepare mo, no, i-update mo lagi, yan. So medyo marami lang yan, kung babasahin mo medyo marami lang yan guys, pero pag nandun ka na sa barko, pag nasanay ka na, no, pag nagawa mo na siya, so paulit-ulit na lang siya, medyo gagaan na yung mo. Tapos quarterly, so tapos na yung monthly, quarterly naman, tapos mid-year, annual, yan, ilalagay niyan dyan. Tapos lalagay niya rin dito kung ano yung mga gagawin mo before arrival in port, yan. So ayos yun, ayos yung pinalitan ko, no, kompleto siya ng detalye. Tapos nandito rin yung mga papeles na ipiprepare mo sa security, no, yung mga i-update mo at saka i-file mo, no. Yan, mga security files yan. Kailangan mong i-file sa kabina ni kapitan. Then mga pre-arrival documents, ayan. Sabihin niya yung mga port documents it will be given by the master, o ibibigay niya sa'yo, sasend niya sa'yo, tapos hihingin niya ulit na kumpleto na. So ayun, yan lang naman. Tapos after departure, meron din after departure in port. So bibigyan ka rin niya ng listahan ng mga ipiprepare mo, yan, official logbook. So talagang mahirap lang siya sa umpisa kasi mahirap pa sundan, no, pero pag kayo na ang naghahawak nito, so ano na lang to, madali na lang to. Tapos meron din siyang ginawang mga hints, no. Ibig sabihin nito, sa mga trabaho ko naman to sa mga safety ko. Ito yung mga nilagay niya na mga hints na kailangan kong gawin, no. Sinasabi niya rito yung mga pyrotechnics mag-expire na sa November, ganon. Tapos ikaw na bahala magpalit nun. Food ration, ganon din. So ayan, nilalagay niya naman lahat yan dyan. Ayan. Tapos kung saan nakalagay yung mga pilot card, ayan, kung saan nakalagay itong mga pilot card na form. Tapos yung mga compressor ng ESCBA, ayan. Para pag sampa mo sa barko, titingnan mo na lang nasan ba yung ECBA nila. Titingnan mo lang dito, nandito sa upper deck, yan.
upper deck. So hindi ka na malilito, ano. So yun lang muna sa ngayon guys. Ang ay papakita ko rin, wait lang, ipapakita ko na rin yung ano, yung mga checklist ng mga papeles ng crew, no? Pagkasampa nyo every crew change, meron kasing yan. Ito yung mga checklist ng mga sumasampa na kailangan mong i-file, no? Kasi minsan hihingi ng authority to. Pagka nasa puerto kayo, titingnan ng authority kung kompleto ang mga certificates ng mga crew. Yan. So binigay niya rin to, ginawan din ako ng kapalitan ko na para masundan ko, no, yung mga papeles na kailangan kong kunin at saka kailangan kong i-scan. Kasi nga pag mga pre-arrival yan, hinihingi yan. Tapos minsan yung opisina rin, manghihingi rin sila ng mga copy. Yan, medyo blurred pala. Pasensya na. Yan. So ayan, sana klaro, no. Yan, yung passport, yung US visa, yung mga crew, yung US visa, yung Seaman's book, yan, i-scan mo yan, tapos ipapile mo rin sa kabina ni kapitan yan. Kasi pag hiningi ng authority, meron kayo, no. Yan. So, yun lang muna kasi medyo mahaba yung video natin. Gawan na lang ulit natin ng video to para maklaro sa inyo kasi marami din kailangang tandaan dito eh. So, yun lang muna guys. Salamat sa mga laging nanonood. At saka kung gusto nyo pa ng mga ganitong video, mag-subscribe lang kayo para hindi na kayo mahirapan pag-aakto kayo ng third mate, no?